Minsan sa 50 square meters na lot area ay hirap na hirap tayong i-maximize na gawin nating 3 bedrooms at malalaking kwarto talaga. And aside from that, for 50 square meters lot area ay ginawan pa nila ito ng 2 toilet and bath. Isa sa taas at isa naman sa baba. And the good thing about this project is complete na ang turnover. Hindi mo na kailangan magpa-tiles kasi naka-tiles na sila. And aside from that, kumpleto na. Meron na rin siyang partitions and ceiling. And for as low as 16,000 pesos per month lang, ay meron ka ng 3 bedrooms, 2 toilet and bath at isang parking lot dito sa Barangay Poblacion, San Jose del Monte, Bulacan. Na kung saan, eto ay malapit sa North Caloocan and Fairview, Quezon City. Welcome to Alexa Model Unit dito sa Regent Heights Subdivision, San Jose del Monte, Bulacan. Future homeowners and investors, this is Rog Camacho, your licensed real estate broker. At andito tayo ngayon sa Regent Heights Subdivision, isa sa pinaka-paborito kong subdivision na mura lang. So sa mga clients natin na naghahanap ng bahay na 3 bedrooms at malalaking kwarto talaga with 2 toilet and bath na malapit lang sa Quezon City and North Caloocan area, then this is your chance, guys, to get this house. And if you are looking for a 16,000 pesos monthly amortization na bahay na with 3 bedrooms, kompleto ng lahat, please, wag po kayong bumitaw. Okay, this is our Alexa model unit with a lot area of 50 square meters. It has 3 bedrooms, 2 toilet and bath with a minimum floor area of 66 square meters. Ang kagandahan pa dito sa bahay nito ay sobrang taas ng floor to ceiling height po niya. Kaya mamaya pagpasok natin sa loob ay makikita natin or mapifeel natin na sobrang aliwalas ng kanyang ground floor as well as yung second floor kasi nga po yung floor to height ceiling niya ay sobrang taas. At ang gawa din nila ditong bahay ay purong buhos. So this area is your parking lot. Pero sa ating parking lot, para lang ito sa mga hatchback nating sasakyan or sa mga EV katulad ng Ice Cream by G-Tour. Kasyang-kasya dito sa ating Alexa model unit na parking lot. Okay? So ang kagandahan kasi dito sa kanilang parking lot ay separate yung entrance ng sasakyan ng parking lot, dito naman sa entrance papasok ng ating bahay. Kaya kung mapapansin niyo, wala tayong obstruction. Tapos dito meron tayong bintana, sliding window. Yan naman yung ating source of natural light and ventilation sa front ng bahay. Okay, pasok tayo sa loob. Future homeowners and investors, this is our main door, and for our main door, they are using this purong steel. Pagpasok natin sa loob ng bahay, ang makita agad natin dito sa side na to is yung ating living area. And sobrang aliwalas po niya, no? Ito yung ating living area. So dito, normally kasi sa living areas for 50 square meters na lot area ay medyo masikip, no? Pero dito, naglagay sila dito ng 4-seaters na sofa. Tapos meron pa ditong additional na 2-seaters na sofa bed. Tapos meron tayo ditong center table. And beside of this is our 6-seaters na dining table. As you can see, na-maximize na yung mga spaces for
66 square meters na floor area. So dito, naglagay sila ng 6-seaters na dining table. Tapos, yan, meron tayong space dito. Ayan, naglagay pa sila dyan ng cabinet para sa displays nila. At eto nga po yung ating natural light and ventilation, yung ating sliding window or yung ating bintana sa side na to. Tapos, ang ginawa nila sa ceiling ay naka-cove light. Pero, sa turnover natin, yan po ay plain lang yan. So, kung gusto niyo pong gayahin itong ating drop ceiling, no? Nasa inyo na po yan, future homeowners, pagkalipat ninyo. Next is our kitchen area. So, dito sa ating kitchen area, eto maganda kasi naka L-type, no? L-type na kitchen area. Tapos, medyo malayo pa siya dito sa ating dining area. So, dito sa turnover natin, naka-tiles po yung ating kitchen sink. Tapos, single sink naman tayo dito. Tapos, eto naman po ay may mga built-in cabinet. Maliban lang sa ating built-in cabinet sa taas, hindi po ito kasama. Pero, naka-tiles na po ito ng 60 by 60 na ceramic tiles. Painted tayo ng white. At plain naman yung ating ceiling sa turnover natin. So, dito sa ating model unit ay binigyan lang tayo ng idea kung paano i-maximize yung 66 square meters na floor area at kung anong gamit ang magkasya for 66 square meters. Okay, so next is our toilet and bath. Dito naman sa ating toilet and bath, wala akong masabi dahil sobrang lapad ng ating or sobrang laki ng ating toilet and bath, no? Ayan siya, no? Pag isasara ko yan, dito ang dami kong space. Yan, ang dami kong space. Ayan siya, no? Makaganyan pa ako. Baga, kung mag-shower man ako, walang nasasagi. Kasi nga, malapad pa yung space natin dito. That's for our shower area. Then, yung ating tiles naman ay hanggang dito. Sa, siguro nasa mga more than 1 meter yung height ng tiles natin. Then, it's up to you kung gusto niyo pong i-floor to ceiling height yung inyong tiles dito sa toilet and bath. Then, this is our So, for our toilet bowl, mas social siya, ha? Naka-pussy siya. Tapos, hindi yung normal lang na toilet bowl ang inilagay. Pati na rin yung ating lavatory. Yan. So, yun yung space natin for our toilet and bath. So, next is yung ating laundry area o yung ating dirty kitchen or laundry area sa side na to dahil maulan. Hindi tayo magtagal pero ayan po yung ating space for our laundry area. Next is our stairs. Sa ating stairs, kung mapapansin ninyo, no, maganda yung landing ng ating stairs. Dito, nag-step siya ng 3, tapos bumali siya doon. Nang sa ganon dito, hindi masyadong makompromise yung area na to. So, itinaas nila yung landing. Nang sa ganon, dito, hindi mag-occupy ng space. Hindi masyadong nakababa yung ating stairs. Nang sa ganon, ay magamit natin itong portion na to dahil nga po, mataas yung ating stairs. Which is, eto dapat para magamit natin yung ilalim ng hagdanan. Okay, so dito, bahagyang nakabuhos po yung half natin. Tapos pagdating naman sa taas ay solid na wood for our steps. Tapos yung railings natin ay purong bakal. Alright, okay. So dito sa second floor natin, alam nyo, marami na akong napasok na 50 square meters na bahay. At eto yung gustong-gusto kong balik-balikan. Dahil unang-una, ay talagang na-maximize nila yung space for 50 square meters kung paano lagyan ng mga kwarto na sobrang lalaki. Number 1, mapapansin niyo ay sobrang taas ng ceiling natin. Ayan po, sobrang taas po talaga ng ceiling natin. Yung tiles natin, let us focus. Ayan, wood plank siya na tiles. Ceramic siya na may pagka wood type. Yun yung actual turnover ng tiles natin. Tapos, ganito na rin, naka-partitions na rin yung ating mga kwarto. Okay, so this is our bedroom number 1. So dito sa bedroom number 1 natin, i-check ulit natin kung may nagbago ba sa floor to ceiling height natin. Ayan. Sobrang taas pa din ng floor to ceiling height natin. Bakit ko laging sinasabi na mas maganda pag mas mataas yung floor to ceiling height? Dahil mas maaliwalas, hindi masyadong dikit. May iba kasi ng mga bahay na papatong ka lang ng upuan,
pwede mo nang palitan yung ilaw. Pero dito, kay kapatong ka ng upuan, hindi mo kayang abutin yung ilaw na yan. Kasi sobrang taas po talaga ng floor to ceiling height niya. Kaya mas maliwalas yung bahay. Lalo na, pag binuksan mo, itong mga bintana na sliding natin. Okay, so dito, naglagay sila ng single bed. Naglagay sila dito ng center table, at naglagay sila dito ng study table, at naglagay sila dito ng built-in cabinet or space for built-in cabinet. Then, this is your bedroom number 1. So, sa bedroom number 1 pa lang, pinakita na sa inyo na eto yung magkasya. Naglagay sila ng single bed, naglagay sila ng center table, isang study table, at meron tayong built-in cabinet, plus isang napakataas na ceiling natin. So, dito pa lang sa bedroom number 1, talagang okay na. Next is our bedroom number 2. Dito sa bedroom number 2, halatang-halata naman na sobrang laki ng ating bedroom number 2, at buksan natin itong mga bintana o kurtina para makita ninyo kung gaano nga ba kalaki. Ganyan po siya kalaki. Ayan. Dito, naglagay sila ulit ng single bed. Kahit double size na bed dito, kasyang-kasya na dito sa ating bedroom number 2. Tapos, meron tayo dito, ayan, center table ulit. Tapos dito, mas malaki na yung space natin, yan, sa mga 1 meter or more than 1 meter na, yung space natin, magmula dito sa ating bed, hanggang dito, nasa mga 1 meter na. Tapos, mas makaliwalas kasi mas malaking bintana. Yan. Tapos, syempre, wala nagbago sa floor to ceiling height natin. Sobrang taas din ang floor to ceiling height natin. Yan. Wala nagbago sa floor to ceiling height natin. Plus, yun yung mga spaces natin. And of course, magtatanong kayo kung nasa yung space ng cabinet natin. Meron pa rin tayong space ng cabinet yan. Ito siya. Di ba? Sobrang spacious, sobrang aliwalas ng ating bedroom number 2. Lastly is our master's bedroom. Okay, so dito sa ating master's bedroom, meron tayong isa at dalawang bintana. So dito, i-check din natin yung floor to ceiling height natin. Ayan po siya, no? So ang ginawa dito sa master's bedroom area, kinoblight nila, din-drop ceiling nila yung kanilang ceiling. Yan yung nangyari, medyo may dating na, no? Plus, dito, naglagay na sila ng queen size na bed. Tapos meron tayong space, ayan, which is yun yung maganda na meron ka pang space para pagbangon mo, may space ka pa dito. Pagbangon niya, may space ka pa doon. Hindi nakadikit yung inyong higaan doon sa wall. Maluwag pa yung ating kwarto kahit nilagyan siya ng queen size na bed. Tapos dito, yung ating space para sa ating built-in na cabinet. Detail sa portion na to. At dyan din, meron tayong space para naman sa mga displays natin or vanity table ng misis ninyo sa area na yan. Lastly is our toilet and bath. So dito sa master's bedroom, ay halos katabi lang niya yung toilet and bath. Ito naman, yung tiles naman natin dito ay hanggang dito, no? Hindi rin siya from floor to ceiling yung height niya, pero okay na rin yan. Dito naman yung ating toilet bowl. Tapos, dito naman yung ating shower area. So, separate siya. Ayan, ganyan po siya, no? So, medyo masikip nga lang dito sa portion na to, unlike doon sa ating toilet and bath sa ground floor, yung shower area. So, mas malapad po. Kasi, pwede kang gumunon dito kasi gaganyan ka lang. Doon kasi, as in, makaka-spread ka talaga. Yun. Okay. Future homeowners and investors, this is the price for our Alexa model unit. Complete ang ating turnover. Naka-tiles na tayo, naka-paint, partition. So, ang kulang na lang talaga natin dito ay yung mga gamit pag nakalipat kayo dito sa Alexa model unit. Malapit tayo sa Star Mall, which is 15 minutes away. Malapit tayo sa SM Tungko, which is 30 minutes away or less than 30 minutes away. Malapit din ito sa MRT 7 station. Malapit sa hospital, schools, and public markets. So yung price natin dito sa lot area na 50 square meters at ang kanyang floor area naman ay 66 square meters, 3,156,371. Din yung kanyang down payment
is only 473,456. Bawasan natin ang reservation fee na 15,000 pesos para makahold kayo ng unit dito. Ang remaining balance naman doon ay payable naman po siya for 24 months without interest. Then yung inyong monthly down payment for 24 months without interest is 19,102. Then yung balance natin, ayun naman po ay payable through Pag-ibig Financing. Then yung inyong monthly amortization for 30 years is 16,737. Then dapat yung required income natin para maka-avail kayo dito sa Alexa Model Unit, 55,793 or let's say 56,000 pesos. So kung hindi naman umabot yung inyong salary ng 55,000 pesos at meron kayong kapatid or kamag-anak na po pwede nyong kunin na co-borrower as long as nawala lang siyang niloan sa Pag-ibig before at na-foreclose at umabot kayo ng 56,000 pesos per month dual income, ay po pwede nyo po siyang kunin as co-borrower. Otherwise, kung wala naman kayong mahanap na co-borrower at medyo hindi pa umabot sa 55,000 ng inyong sahod, pwede po tayong magdagdag ng down payment. Then for 20 years, ang ating monthly amortization through Pag-ibig Financing is 19,806. Then yung kanyang required income naman dito ay 66,800 pesos. Okay? So, for more details about this project, Trippings Under Reservation, please i-dial nyo po yung number na naka-flash dyan sa inyong screen. And if you are new to my channel, can click that subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell para pag mayroon akong bagong videos na katulad nito, nilagit namin kayong ma-notify. Again, this is Rog Camacho, your licensed real estate broker. Thank you so much for watching and God bless.